Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin ang isa sa mga balitang mainit na tinutukan ng mga maraming Pilipino. At isa dito yung pagbaba talaga ng peso kontra dolyar. Grabe na talaga. Though may advantage to para sa mga OFW na nagtatrabaho sa as OFW. Para sa mga nagtatrabaho rin sa BPO na sumasahod ng dollars, So, pero may negative side din ito. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. And sa mga bago na hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin mga kaibigan. And support nyo rin po yung Facebook page po natin at yung TikTok ko po. So without further ado, umpisahan na natin to. Let's go! So ang pagbaba ng piso kontra dolyar. So meron akong pinrepare dito mga kaibigan na 5 puntos, tapos meron lang tayo makukunin na konting support sa research na natin na hinanap natin sa Google, So, nakakalungkot lang mga kaibigan na syempre alam naman natin sa pagbaba ng piso, at sa kontra dolyar, may kaakibat din talaga na na negative na pwedeng mangyari sa ating bansa. So, nagsunod-sunod na yung korupsyon dito sa ating bansa. Tapos ito, naapektuhan na talaga yung ekonomiya natin dahil sa mga katiwalian sa gobyerno. Siyempre, saan pa nga ba mag-uumpisa yan? Dito mismo sa atin. Dahil sa kagagawan ng mga nasa politiko, yung mga nakaupo sa gobyerno na dapat sila dapat yung tumutulong sa bansa natin, sa ating mga Pilipino para umunlad ang ating bansa. Maraming mga tao or mga dayuhan ang nagsasabing mayaman talaga ang Pilipinas. Totoo naman yun actually dahil ang daming mga resources or natural resources meron tayo dito sa Pilipinas. Na instead na tayo nakikinabang, ang nakikinabang pa is mga ibang lahi. Dahil na rin sa kagagawan ng mga kapwa natin Pilipino, especially mga nakaupo sa gobyerno, na may pansariling interes sa pera at hindi para sa bayan. Yun lamang po yung nakakalungkot. So, umpisa na natin to. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ito yung cost ng pag bumaba yung piso, mga kaibigan. Bigyan natin ng 5 points, mga kaibigan. So ito, tumataas ang presyo ng mga bilihin or inflation dahil mas mahal ang dolyar. Mas mataas ang presyo ng mga imported na produkto tulad ng gasolina, pagkain, gadgets, gamot, at iba pang galing sa ibang bansa. So totoo yan mga kaibigan. Napakalaking epekto talaga nito pag patuloy na bumaba sa 59 pesos yung $1. Grabe. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, susunod din ang pamasahe at presyo ng mga bilihin sa merkado. So marami na naman maapektuhan, especially yung mga rider, mga taxi, Grab, mga jeepney driver. Madami mga kaibigan. So isa yan sa mga magiging kahihinatnan at mararanasan natin pagpatuloy na bumaba ang piso. Imagine magsi-60 pesos na kada $1. Yes, masasabi natin na parang advantage para sa mga OFW kasi nga mas malaki yung pwede nilang maipadala. Pero ano yung magiging advantage nun kung yung magiging bilihin din natin dito sa Pilipinas ay mataas? So, wala din mga kaibigan. Diba? So, useless lang. Oo, para nakikita natin pag nakatanggap tayo ng sahod kung OFW ka, especially pag nanonood ka ng vlog ko na to,
feeling natin na, uy, mataas yung may papadala ko ngayon. Eh, kaso yun din. Babawiin din naman sa gastos or cost of living dito sa ating bansa. Halimbawa, kung dati 55 pesos ang palitan ng $1, tapos naging 60 pesos, no? Mas malaki na ang kailangang bayaran ng mga importer. Kaya ipinapasa nila ito sa presyo ng produkto. Nakakalungkot mga kaibigan. Ito yung pangalawa. Mas mahal ang gasolina at kuryente. Naku po, yan pa po ang pinaka kailangan ng mga tao. Langis at petrolyo ay binibili sa dolyar. Yes, tama yun mga kaibigan. Kahit panoorin nyo sa mga ibang vlog po, no, ang currency pag bumibili ng langis sa ibang bansa, ang gamit ay dollar ang conversion. Kapag mahina ang piso, mas mahal ang langis. Kaya tataas ang pamasahe, delivery fees, at presyo ng kuryente. Ay, automatic guys, alam nyo na yan. No? Pag patuloy pang bumaba yung piso, pag hinata ka pa pababa at patuloy na tumaas yung dollars o yung dolyar, asahan nyo na guys na pwedeng tumaas yung mga kuryente natin. Especially, lalo-lalo na makakaramdam talaga ng sobrang bigat nito yung mga nasa probinsya na hindi nakarekta sa Meralco. Diba? Katulad, for example, sa Mindoro na lang, Ormeco yung kanila. Diba? So, syempre yung Ormeco may patong din sila. So, nakakalungkot kasi, nakakabahala yung ganito na patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar. Pangatlo, nahihirapan ng mga negosyo. Lalo na yung mga kumpanyang umaasa sa imported materials, electronics, pagkain or gamot. Tataas ang kanilang production cost. Kaya maaaring magtaas sila ng presyo o magbawas ng empleyado. Nakakasad talaga mga kaibigan. Nakakalungkot na itong nangyayari sa bansa natin. Anong nangyari? Pang-apat, bumababa ang purchasing power ng mga Pilipino. Ibig sabihin, mas kaunti na ang mabibili ng ating pera. Kung dati kaya mong bumili, ng 1,000 ng isang linggong grocery, baka ngayon, kalahating linggo na lang. Totoo yun mga kaibigan kasi kasabay ng pagtaas ng gasolina, kaakibat din niya yung mga pamasahe at saka mga produkto, especially mga ini-import pa. In real talk lang, kahit sariling produkto natin na dapat tayo mismo nakikinabang, tayo nag-i-import sa ibang or nag-i-export sa ibang bansa, galing sa atin din mismo binibenta ng ibang bansa. Nagkakaroon na ng lokohan. Diba? So nakakalungkot talaga mga kaibigan na pwede talagang kahinatnan ng bansa natin at tayo ang mahihirapan dito, tayo yung mga Pilipino. Samantalang yung mga nagnakaw ng tax, ng kaban ng bayan, sila hindi nila gano'ng ramdam. Bakit? Busog na busog sila sa pera natin. Nakaw pa more. Diba? Panglima, tumataas ang utang ng bansa. Nasaan na yung mga pangako ng Pangulo natin dati? Yung mga nilulook forward na mga nagba-vlog. So, nasaan na yung sinasabi nilang ill-gotten wealth? Yun na ba yung ninakaw nila sa kaban ng bayan? Yun ba yun? So, nakakalungkot, Dahil maraming utang ang gobyerno ay nasa dolyar, Kapag tumaas ang halaga ng dolyar, mas mahal ang bayad sa interes at prinsipal ng utang ng piso. Wow! So lahat, ngayon lumalabas lahat ng katotohanan. So nasaan yung sinasabi nilang ill-gotten wealth ng Pilipinas? Ito na ba yun? Though wala tayong kinakampihan kung sino mang politiko o politika at wala tayong itinataas na kahit anumang kulay dito, gaya pa rin na sinasabi natin. At yun ang ating inaano dito sa vlog natin. Kasi kung tama, nasa ang parte ka pa ng kulay,
susuportahan ka ng channel natin na ito. Pero kung kitang-kita naman sa'yo na talagang kurakot ka pag nanakawan mo yung bansang Pilipinas, nanakawin mo yung mga dapat sa Pilipino, wala. Hindi tayo susuporta sa mga yan. Ano? So, simula nung 2022, mga kaibigan, nag-umpisang bumaba. Sabi dito sa search natin, no? Kahit na ang termino ni President Marcos Jr. ay nagsimula noong Hunyo 2022, napansin ng taong iyon, 2022, nag-record ang peso sa pinakamababa niyang halaga sa kasaysayan. 59 pesos to 1 peso dollar. Ang baba. 'Di ba? So nakaka-disappoint, no? So iba pala ang in-expect natin, napakalayo po. Lalong nahirapan yung bansang Pilipinas. Tapos ngayon pa ang daming nakawan. At mapahanggang sa ngayon ay wala pa pong nananagot sa issue. And for sure hindi lamang po sa flood control nagkakaroon ng nakawan. Though ngayon kasi, ang na-expose lang talaga is yung sa flood control. Ang daming katiwalian sa gobyerno. Nakakalungkot lang talaga. So yun po mga kaibigan, kayo po, ano yung thoughts ninyo patungkol sa napag-uusapan natin ngayon? Talaga bang wala na bang pag-asang makabangon muli ang Pilipinas? Patuloy na ba tayong bababa? At patuloy na maghihirap ang sambayanan? Kayo, pwede kayo mag-comment down below sa comment box natin kung ano ang inyong thoughts sa napag-uusapan natin ngayon. And by the way, once again, maraming salamat po ulit sa lahat na patuloy na sumusuporta sa mga vlog natin na ina-upload natin dito sa channel natin. And sa mga bago po na hindi pa nakakapag-subscribe, i-click nyo na po yung subscribe dyan button. I-click nyo po yan para like kayo ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page natin at saka yung TikTok po. Maraming salamat po mga kaibigan. See you on my next vlog. Bye.